Ngayong araw, may farm visit na naman tayo. Pangatlong customer pala natin ito ngayong buwan. Ang customer ko na ito ay taga Laguna, pero nandito ang farm nila sa Capas Tarlac. At tayo ang nag-aalaga sa kanilang kambing. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Isang panibagong araw, panibagong customer na naman pala ang ating pupuntahan. Ito nga palang pangatlong customer natin ngayong buwan na aking iniikutan para i-maintenance. Maaga pala tayo nag-prepare dito dahil malayo-layo din ang ating pupuntahan. Hinanda ko na pala yung mga gamit na ating gagamitin. Ito pala sila mga ka-green. Nagdala pala ako ng maraming syringe dito para sa kanilang mga alagang kambing. Nagdala na din ako ng 500 ml na Febendazole dahil marami-rami na ang kanilang kambing at buntis na din kaya Febendazole ang aking gagamitin. Nagdala na din pala ako ng 100 ml na B-Complex Fortified at Vitamin A, D, E plus Selenium para sa kanilang mga alagang kambing. Dinala ko na din pala itong record notebook natin para ma-update ko si Sir tungkol sa kanyang mga alaga sa farm. Since malayo-layo ang ating pupuntahan natin at bundok ito mga kagre, hindi ako pwedeng hindi magbihis ng farming outfit natin dahil marami tayong mga talahib na madadaanan at baka magkasugat at maglulusong tayo sa pagpunta sa farm ni Sir. Outfit check muna tayo guys. Ito pala ang aking mga gagamitin, isang long sleeve at pants na may kasamang cap and crocs na din. Inuna ko na palang sinuot ang long sleeve ko para di tayo magalusan sa mga talahib na nakakasulubong natin. Nagpants na din ako para hindi tayo magalusan sa mga damos sa bandang ibaba dahil masukal sa pupuntahan natin. At nag-cap na rin ako para panlaban sa sobrang init kahit tag-ulan na dito. At yun guys, tapos na tayo sa outfit natin at ready to go na tayo mga kagre. Ang gagamitin ko pala sa sakyan papunta sa farm ni customer ay ang Montero 100 natin. Dahil may dadaanan tayong mga bako-bako at mga ilog. Kaya yan ang ginamit natin. So ngayon guys, tapos na tayong nag-prepare is aalis na tayo. Kinuha ko na pala dito yung ating Montero 100 para ating sakyan. Inayos ko muna ito at pinag-ikot-ikot ko muna para makaalis na tayo. Ganyan lamang kaliit yan guys pero malakas ang Montero natin na yan. Pinaandar ko na pala ito guys upang makaalis na tayo at baka malit na naman tayo. Ganyan pala ulit tayo kakit kapag sinasakyan natin na halos itulak ko na lang ang aking motor sa sobrang liit nito. Sa pagpunta sa farm ni Sir ay meron tayong madadaanan na sementadong daan at off-road mga kagri. Meron ding ilog at sobrang daming putik na yung iba ay malalalim pa nga. Yung isa nga ay kamuntik pa ako nag-slide dyan at muntikan ako natumba. Nagkamali pala tayong dinalang motor ngayon guys dahil hindi ko expect na ganito na pada kahirap ang daan dito. After ng ilang minuto ay nakarating na pala tayo sa gate ni Sir. Etong red na gate na yan ay papasok sa farm nila pero malayo pa dyan ang kanilang farm. Pagkarating natin sa farm ni Sir ay hinarap ko na yung camera sa atin para makita nyo ng maayos ang farm ni Sir. Ganito pala kaganda dito guys, sobrang aliwalas at napakaberde ng damo. Pero dito sa mga nature lover at camper. Makikita nyo sa side ko na may halaman din palang sagingan si Sir dyan. Ngayon guys, makikita nyo naman kung gaano talaga kahirap ang pagpunta sa farm ni Sir. Sobrang ang daming mga halaman na nakaharang sa daan, madulas ang daan, masukal pa ito at naputik na rin. Gawa ng nag-uulan na nga dito. Alam nyo ba guys, napahirapan na akong magmaneho dyan dahil one hand lang gamit ko at nagbibideo pa tayo. For the vlog ba? Gagawin ng lahat makapag-vlog lang. Nakikita nyo naman sa video na bundok talaga dito sa farm ni Sir. Sa mga halaman pa lamang, puno at daan, talagang mapapalaban ka na papunta dito sa kanya. Ngayon nandito na pala tayo sa farm ni customer. Sa farm ni Sir ay meron pala siyang kambing at mga kalabaw. Meron din pala siyang mga halaman na manggahan, sagingan, kakawan, at palayan. Ganon ka-integrated ang farm Sir. Since Tagalagon si Sir at hindi naman siya palaging active dito sa farm niya, kaya pinagkatiwala niya sa akin ang mga alaga niya. Ako na daw ang bahala sa mga alaga ni Sir. Sabi ko naman ay makakaasa kayo Sir. Halos kadalasan pala sa mga pina-farm visit ko ay puro halos wala yung mga may-ari kung hindi naman ay nasa malayong lugar, busy, or kaya naman ay mga OFW guys. At bilang tulong ko na din sa kanila ay inaayos natin ang ating trabaho para masatisfied naman sila at maging masaya sa mga alaga nilang kambing. Dapat kailangan inaayos natin ang mga ito at naparami natin sila. Yan kasi ang goal ko guys sa mga hinawakan ko na farm dito sa Capas Tarlac. Farmman o backyard racer yan. Habang hinihintay ko ang caretaker sa farm ni Sir ay pinuntahan ko muna yung mga alagang kambing ni Sir para ma-check ko sila kung ayos lang ba sila at kung walang nagkakasakit.
katulad ng sipon, kaya naman ay pagtatae. Lalong-lalo na ngayon na rainy season. Ganito pala ang gate nila sir sa kanilang kambing. Aesthetic ba? Binuhat ko na ito at sobrang bigat nito guys. Hinila ko na lang ito pa kanan para makapasok ako. May dalawa palang kulungan si sir dito. Trial and error siguro ang nangyari dito kaya ganyan. Pero balita ko kaya dalawa ang kanilang kulungan ay dahil madami silang kambing dati 50 plus, kaso namatay daw ang mga ito ng tag-ulan. Kaya nagpatulong siya sa akin ngayon. Ayan pala ngayon ang mga kambing ni sir. Sa pagmamasid ko sa mga ito, ang aking palagay ay maayos naman ang mga ito at healthy sila at wala naman nagkakasakit. Makikita naman na makinis ang balahibo nila guys. Ngayon i-check muna natin yung pangalawang kulungan nila. Magkalayo din pala ito guys at hindi ko alam kung bakit. Eto sa second goat house nila ay mas madami sila dito na nakakulong. Ayan sila guys. Healthy din naman ang mga ito at walang sakit. Meron palang 30 plus na kambing si sir ngayon na ating mini-maintenance. Ang lahi pala ng mga kambing ni sir ay mga Boer, Anglo-Nubian, Bowang, at meron din siyang mga native. Kadalasan sa mga laga ni sir ay Boer guys. Tapos yung bulog din pala niya ay Red Boer. Mapapansin nyo na maganda ng kulungan ni sir dahil naka-elevated ng mga ito. Nasa 2 feet yata ang taas nito pababa. Mga traditional din na gamit ang ginawa ni sir, katulad na lamang ng kahoy, kawayan at pang heavy duty na yero. Tinakpan din pala nila ang bahay ng kambing nila at sobrang napakaganda nito guys. Dahil nakakatulong ito lalo na sa malakas na hangin at bagyo, lalo na dito sa kanyang farm na bundok. Kailangan talaga nilang bigyan ng tarapal upang hindi lamigin at sipunin ang mga alaga niyang kambing. Ngayon mga ka-agree, sisimulan na natin ang pag-i-inject ng mga kambing sir. Ang kasama ko pala dito na mag-i-inject ay si Bob Andy. Siya pala ang caretaker nila dito guys. Kadalasan sa mga video ko ay puro mga caretaker lamang ang mga kasama ko dahil busy ang mga boss namin. Nag-inject lamang pala ako dito ng B-complex at ADE sa mga dumulaga ng tag 3 ml. Kada isa at pangpurga na rin. Sa mga hinahin naman ay 5 ml kada vitamins dahil mas malaki sila at kailangan nila ito. May isa palang followers sa atin na nagtanong kung gaano ba tayo kadalas magpurga at magbigay ng mga vitamins sa mga alaga nating kambing. Ang sagot ko mga ka-agree ay every month po tayo nagbibigay ng pang-deworm at vitamins sa kanila. Pero kapag first farm visit ko pa lang sa ating customer, every 21 days po akong bumabalik sa kanila. After 3 months, ay every month na nun. Dahil kailangan natin ma-maintain ang body condition nila. Ganun ang aking ginagawa para mahabol natin yung body loss nila. At ngayon guys, tapos na tayong mag-inject sa kambing nila sir. Ito pala ang mga kambing nila sir. Ang palagi kong ginagawa after nating mag-inject na kung saan, tinitignan natin sila kung meron ba tayong na-damage sa kambing ni sir or wala naman. And thankful, wala naman tayong na-damage sa kanilang mga alaga at maayos naman sila. Nung tinignan ko sila, pagkatapos kong nag-video ay umuwi na rin ako dito dahil tapos na ang ating trabaho. After 15 days ay babalik tayo ulit dahil ang request pala ni sir sa akin ay kung pwede ay puntahan ko ang mga kambing niya twice every month, lalo na tag-ulan ngayon. At sabi ko naman ay no problem sir. So hanggang dyan lamang ang video natin guys. At muli, ako nga po pala si EJ na isang international tambay na may pangarap na lagi nagsasabing thank you and happy farming.